Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Bumigay ang Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Chris, anong sanhi daw ng pagbagsak nito? Connie, bumigay ang tulay matapos dumaan ang ilang truck na puno ng palay at mais. Ayon sa Department of Public Works and Highways, 3 truck na tig 50 tonelada ang bigat ang sabay-sabay na dumaan sa tulay. Kahit na 18 tonelada lang ang kapasidad nito. Maghahain ng reklamo ang Cagayan Provincial Government laban sa mga may-ari ng mga dumaang truck. Hindi bababa sa 7 ang sugatan sa insidente. Nagpatupad na rin ng rerouting plan ang lokal na pamahalaan ngayong hindi madaanan ang tulay. Nagsasagawa na rin ng assessment ang DPWH para tukuyin ang mga susunod na hakbang. 6 naman ang sugatan matapos magkaaberya ang isang ride sa isang perya sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Nagpanik sa takot ang mga nasa paligid ng umaandar na Caterpillar ride. Sumigaw ang ilan sa kanila para pahintuin iyon. Tumila po na ang ilan sa mga sakay nito at naipit pa sa railing sa gilid. Magkakamag-anak ang 6 na sugatan, kabilang na ang ilang bata. Base naman sa investigasyon, nakalas ang railing ng Caterpillar ride kaya nahulog ang ilang sakay. Nagkaareglo naman ang pamunuan ng peryahan at ang mga biktima matapos sagutin ang pagpapagamot sa kanila sa ospital. Pansamantalang ipinasara ang perya. Tiniyagan lang ulit itong mag-operate matapos na inspeksyonin ng Jose Panganiban Engineering Office. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Dead on the spot ang isang pasahero ng jeep matapos saksakin ng kapwa pasahero sa Cagayan de Oro City. Sara, nahuli ba ang suspect? Connie, naaresto na ang suspect na kaibigan at kapitbahay raw ng biktima. Sa imbestigasyon ng pulisya, galing sa panghuhuli ng isda ang biktima sa Barangay Bayabas nang sumakay siya ng jeep pauwi sa kanilang bahay sa Barangay Carmen. Nasa loob na noon ng jeep ang suspect na biglang nanaksak sa leeg. Nawalan ng malay ang biktima at nahulog sa kalsada habang umaandar ang jeep. Bago ang pananaksak, napag-alaman ng mga otoridad na minamanmanan na ng suspect ang biktima habang nanguhuli ng isda. Nahuli sa follow-up operation si alias Jackson na naharap sa reklamong murder. Wala pa siyang pahayag. Ayon sa pulisya, posibleng personal na galit ang motibo sa krimen. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang lalaking nagtangkang barilin ng isa pang lalaki sa Haro District sa Iloilo City. Kita sa video ang pag-aresto sa suspect nitong Linggo ng gabi. Ayon sa pulisya, nakaupo lang noon sa plaza ang biktima kasama ang isang babae nang biglang sumulpot ang suspect. Kinalabit ng suspect ang gatilyo ng baril na itinutok niya sa ulo ng biktima pero walang lumabas na bala. Sabi ng mga otoridad, bumara kasi ang basyo o slag ng bala sa baril. Ayon sa investigasyon, dating kinakasama ng suspect ang kasamang babae ng biktima. Giit ng babae, hiwalay na sila ng dating kinakasama. Itinanggi ito ng suspect. Nakakulong na ang suspect na naharap sa reklamong illegal possession of firearms at attempted murder. Isang bagong silang na sanggol na lalaki ang natagpuang inabandona sa isang kangkungan sa Macabebe, Pampanga. Nagtulong-tulong ang ilang residente na sagipin ang sanggol. Ayon sa ilang residente, ulo na lang ng sanggol ang nakalitaw nang makita nila sa abot tuhod na tubig sa kangkungan. Sa tulong ng mga barangay official, dinala nila sa ospital ang sanggol. Iniimbestigahan ng pulisya ang insidente at inaalam kung sino ang mga magulang ng bata. Ligtas ang sanggol at nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.